ang katotohanan na pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo. Karamihan ng mga Kristiyanong sektang panrelihiyon sa kasalukuyan ay itinataguyod ang paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ang tunay na Diyos. Ang kanilang paniniwala ay higit na pinalakas na ang ideya na ang gayong paniniwala ay pinatutunayan ng banal na kasulatan at alinsunod ng paniniwala ng mga Kristiyano noong unang singlo tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya naman napakalaking kontrobersiya para sa kanila kapag naririnig nila ang tungkol sa aral na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan at hindi Diyos o estado ng pagkatao. Para sa kanila, ang ganitong aral o paniniwala na si Kristo ay isang tao at hindi Diyos ay malaking kalapastanganan daw sa Diyos ang ganitong doktrina. Ngunit ano ba talaga ang turo ng Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo? Ang doktrina ba na si Kristo ay Diyos ay talagang nakabatay sa banal na kasulatan? Paano ito nagmula? At ito ba'y talaga ang taglay na paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano? Sama-sama po nating tuklasin ang katotohanan. Bago po ang lahat, ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Bago po natin i-unbox ang katotohanan tungkol sa aral na pinagmulan ng pagka-Diyos ni Kristo, ay alamin muna natin kung ano po ba ang totoong nakasulat sa banal na kasulatan ukol sa likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Mateo ay isa sa mga alagad na sumulat ng Ebanghelyo ni Jesus ay binanggit niya ang pangyayari tungkol sa pagsilang ng Mesiyas. Ganito po ang mababasa natin sa aklat ng Mateo 1:18 at 20 ng New King James Version. Ngayon, ang kapanganakan ni Jesucristo ay ang mga sumusunod. Pagkatapos ng kanyang ina na si Maria ay may pakasal kay Jose, bago sila nagsama, siya ay nasumpungang nagdadalang tao sa Espiritu Santo. Datapwat habang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin sa iyo si Maria na iyong asawa, sapagkat ang pinaglihi sa kanya ay sa Espiritu Santo. Ang pinaglihi sa sinapupunan ni Maria na pinatunayan ng Ebanghelyo ay isang anak na banal na espiritu. Ang ebangelista na si Lucas ay nakasalaysay din ng isang mahalagang pangyayari tungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin sa aklat ng Lucas 2:42 hanggang 43, susunod po natin ng 46 at 40 ng New King James Version. At nang siya'y may 12 taon na, ay nagsiyahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan, at nang kanilang maganap na ang mga araw, sa pagbalik nila ay naiiwan ng batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. At nangyari na nang makaraan ng 3 araw ay nangatagpuan nila siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na sila'y pinakinggan at sila'y tinatanong. At lumaki ang bata at lumalakas at nagpupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Sa panahon ng kanyang ministeryo dito sa lupa, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag na isang napakahalagang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya ang kanyang kategoryang pahayag sa mga Hudyo na umupusig sa kanya. Mababasa po natin sa aklat ng 1:8-40 ng New King James Version. Ngunit ngayon pinagsisikapan ninyong patayin ako, isang tao na nagsabi sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, hindi ito ginawa ni Abraham. Sa makatuwid po, si Jesucristo mismo ang nagpahayag sa kanyang sarili na siya ay tao na nakarinig ng katotohanan na narinig niya sa Diyos. Iba po ang nakarinig sa kinaringgan.
Ang katotohanan ito tungkol sa sangkatauhan ng Panginoong Jesucristo ay itinaguyod at itinuro ng mga apostol sa mga Kristiyano noong unang siglo. Si Apostol James na kabilang sa 12 ay pinatunayan niya ang Panginoong Jesucristo ay tao. Mababasa po natin sa aklat po ng James 5:6 ng New King James Version. Hinatulan mo, pinatay mo ang taong matuwid, hindi kanya nilabanan. Bukod kay Apostol James, pinatunayan din ni Apostol Pablo na ang Panginoong Jesucristo ay tao. Mababasa po natin sa aklat ng unang Timoteo 2:5 ng New International Version. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maliwanag po na ang pagpapakilala ni Apostol James at ni Apostol Pablo na si Kristo ay tao. Noong araw ng Pentecostes, si Apostol Pedro na napuspos ng Banal na Espiritu ay nagpahayag ng parehong katotohanan tungkol sa Panginoong Yesus na buong tapang niyang ipinahayag. Mababasa po natin sa Gawa 2:22 ng English Revised Version. Ganito po ang ating mababasa. Ang aking mga kapatid na Hudyo ay nakikinig sa mga salitang ito. Si Jesus mula sa Nazaret ay isang napaka-espesyal na tao. Malinaw na pinakita sa amin ng Diyos sa iyo. Pinatunay nito ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihan at kamanghang-manghang mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ni Jesus. Nakita ninyong lahat ang mga bagay na ito para malaman ninyo na ito ay totoo. Malinaw na nakikita sa mga turo ng mga apostol na itinaguyod nila ang katotohanang itinuro ng Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili na siya ay likas na tao. At ang mismong katotohanan ito ay niyakat ng mga Kristiyano noong unang siglo. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay tao sa kalikasan, ang mga unang Kristiyano noong unang siglo, malaki at napakataas ang pagkilala nila sa kanya siya bilang isang napaka-espesyal na tao. Ang Panginoong Yesus ay isang napaka-espesyal na tao dahil siya ay ginawa ng Diyos na kapwa Panginoon at Kristo na mababasa po natin sa aklat ng Gawa 2:36 ng New King James Version. Kaya't ipaalam sa buong sambahayan ni Israel na may katiyakan na ginawa ng Diyos itong si Jesus na inyong pinako sa krus na Panginoon at Kristo. Maliban sa pagiging Panginoon at Kristo, ay ginawa rin siya bilang prinsipe at tagapagligtas na mababasa naman natin sa Gawa 5:31 ng New King James Version. Siya ay itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. At gayon din, ginawa siya ng Panginoon Diyos na tanging tagapamagitan ng mga tao at sa Diyos, na mababasa natin sa aklat ng unang Timoteo 2:5 ng New King James Version. Sapagkat may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maliban sa pagiging tagapamagitan, ay inilagay din siya ng Diyos para sa lahat ng iba pang mga bagay na darating na mababasa natin sa aklat ng Efeso 1:21 ng New King James Version. Higit sa lahat ng pamamahala at kapamahalaan, kapangyarihan at kapamahalaan at bawat pangalan na tinatawag hindi lamang sa kasalukuyang panahon kundi maging sa darating. Ipinagkaloob din sa Panginoong Yesus ang maging pinuno ng lahat ng bagay sa Iglesia. Mababasa po natin sa aklat ng Ephesians 1:22 ng New King James Version. At iniligay niya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ibinigay siya na maging ulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia. Ang makatuwid, maraming katangian ang Panginoong Jesucristo na ipinagkaloob ng Diyos na kailanman hindi pinagkaloob sa karaniwang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga dakilang katangian na taglay ng Panginoong Jesucristo, wala saan man sa Biblia na masusumpungan na ang Panginoong Jesucristo ay iniisip o nagpakilala na siya ang tunay na Diyos.
Sa katunayan, ang mga nagsaliksik tungkol sa pinagmulan ng doktrina tungkol sa di umano'y pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Sila mismo ang nagpatunay na si Jesus ay hindi kailanman nagturo o nagangkin na siya ay Diyos. Ito ang sinabi ni mayakda na si Raymond Brown sa kanyang aklat na Jesus, God and Man sa pahina 30 sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Si Jesus ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa Synoptic Gospels at ang isang sipi tulad ng Marcos 10:18 ay tila pumipigil sa posibilidad na ginamit ni Jesus ang titulo ng kanyang sarili. Kahit na ang ika-4 na ebanghelyo ay hindi kailanman naglalarawan kay Jesus bilang partikular na sinabi na siya ay Diyos. Ang mga sermon na inugnay ng mga gawa sa simula ng misyon ng Kristiyano ay hindi nagsasalita tungkol kay Jesus bilang Diyos. Kaya walang dahilan upang isipin na si Jesus ay tinawag na Diyos sa pinakaunang bahagi ng tradisyon ng bagong tipan. Ang negatibong konklusyon na ito, pinatutunayan ng katotohanan na hindi ginamit ni Apostol Pablo ang titulo sa alinmang sulat na isinulat bago ang 58. Si Raymond Brown ay isang paring Katoliko at isa ring doktor sa mga Semitic na wika at Biblical Archaeologist at isa ring profesor ng New Testament ng St. Mary's Seminary sa Maryland. Gayon din sa Union Theological Seminary sa New York. Sa kanyang maraming taon ng masinsinang pag-aaral sa kanyang aklat, inihayag niya ang isang hindi may kakaila na katotohanan ng Panginoong Jesucristo ay hindi kailanman tinawag na Diyos sa mga layer ng tradisyon ng bagong tipan. Maging noong mga sumunod na panahon, maging sa panahon ng administrasyon ng mga apostol, hindi kinilala ng mga Kristiyano noon ang Panginoong Jesucristo bilang isang Diyos. Maging sa aklat na sinulat ni Wilston Walker na pinamagatan ay Story of the Christian Church sa pahina 42. Sa pagkaliwat na po sa Tagalog, ang karaniwang Kristyanismo ay gumalaw sa isang mas simpleng hanay na pag-iisip na malalim na tapat kay Kristo. Ito ay nag-isip tungkol sa kanyang pangunahin bilang ang banal na tagapagpahayag ng kaalaman sa tunay na Diyos at ang tagapagpahayag ng isang bagong batas ng simpleng matayag at masipag na moralidad. Ito ang ugali na tinatawag ng Apostolic Fathers maliban kay Ignatius. Sino ang tinatawag na Apostolic Fathers? Sa aklat pa rin ng History of the Christian Church ni Wilston Walker sa pahina 42 pa rin. Ang mga Kristiyanong manunulat na ito ay pinangalanan dahil ito ay mahaba bagaman maling paniniwala na sila ay mga personal na disipulo ng mga apostol na kanilang kasama. Una, Clement ng Roma, circa 93 hanggang 97. Pangalawa, Ignatius ng Antioch, circa 110 hanggang 117. Polycarp of Smyrna, circa 110 hanggang 117. Hermas of Rome, circa 100 hanggang 140. Mahusay na tinukoy ng mga pahina ng kasaysayan na ang mga sumunod kaagad sa panahon ng pamamahala ng mga apostol o ang tinatawag na mga Apostolic Father ay hindi nila kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos maliban kay Ignatius of Antioch. Sa aklat na Philosophy of the Church Father, ang mayakda na si Harry Austin Watson ay nagsabi nito. Basahin po natin sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Merong Old Roman o tinatawag na Apostles' Creed, circa 100, na sumusunod sa salita ni Mateo at Lucas at hindi binanggit ang pre-existent na Kristo. Mababasa sa kredong ito, naniniwala ako sa Diyos at kay Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak na pinanganak ng banal na Espiritu at ng Birheng Maria. Ayon sa creed noon bago ang kapanganakan ni Jesus, ay mayroon lamang Diyos at banal na Espiritu. At si Jesus na sinasabi ay pinanganak ng banal na Espiritu at ng Birheng Maria.
walang binanggit tungkol sa isang pre-existent na Kristo. Sa katunayan, hindi lamang ang Apostol Creed na nabuo tungkol sa year 180, kundi pati na rin ang tinatawag na Didache o ang pagtuturo ng 12 apostol na siyang pinakamatandang literary monument ng Christian antiquity sa labas ng New Testament canon. Hindi ito naglalaman ng formal na profesyon ng pananampalataya at pagka-Diyos ni Kristo. Ito ay kinumpirma ng isang paring Katoliko sa kanyang aklat na Divine Trinity by Joseph Paul sa pahina 81. Naniniwala ang ilang modernong manunulat na kahit na ang Didache o pagtuturo ng 12 apostol ang pinakamatandang monumento sa panitikan ng sinaunang Kristiyano sa labas ng kanon ng Bagong Tipan, ay dapat nagawa na isang ebionetic o monotheistic na manunulat dahil wala itong formal na profesyon ng pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesucristo at ng pagbabayad sala. At hanggang sa ikalawa at ikatlong siglo, marami pa rin ang naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay tao at hindi Diyos. Ito'y pinatutunayan sa aklat ng Challenge of a Liberal Faith sa pahina 59. Si Tertullian, 160 hanggang 230 AD, isa sa pinakakilala sa mga Church Father, ay sumulat na noong panahon niya. Ang mga karaniwang tao ay nag-iisip na si Kristo ay isang tao. Si Tertullian ay isang African Latin theologian na nabuhay siya mula sa huling bahagi ng ika-2 siglo hanggang sa simula ng ika-3 siglo. At isa ring manunulat sa doktrinang Kristiyano na nakamit sa kanya ang mataas na antas na kung ano ang pinaniniwalaan ng simbahang Katoliko bilang mga ama ng simbahan. Ang kanyang sinulat ay nagpapatunay na hanggang sa ikalawa at ikatlong siglo ng panahon ng Kristiyano, ang pinaniniwalaan ng mga karaniwang tao doon na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa likas na kalagayan. Ngunit kung ang laganap na paniniwala noon ay tao ang Panginoong Jesucristo, ang malaking tanong, sino ngayon ang unang nagturo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos? Basahin po natin sa aklat na pinamagatang Systematic Theology sa pahina 305 sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Ang pinakamaagang panahon na nalaman kung saan si Jesus ay ginawang Diyos ay pagkatapos ng mga manunulat ng Bagong Tipan sa mga liham ni Ignatius sa simula ng ika-2 siglo. Si Ignatius ng Antioch na isa sa mga tinaguriang Apostolic Father para sa mga miyembro ng Simbahang Katoliko ay naniniwala ang mga personal na alagad ng mga apostol, siya ang unang nagturo na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Sabihin man natin na si Ignatius ay talagang isang personal na disipulo ng mga apostol. Hindi dapat magtaka na kahit na mula sa mga kasama ng mga apostol ay may lalabas na mga individual na magtuturo ng isang bagay na naiiba sa itinuro ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol ay may paunang babala ukol dito. Basahin po natin ang nakasulat sa Gawa 20:29 hanggang 30 ng Good News Translation. Alam ko na pagkatapos kong umalis ay darating sa inyo ang mabangis na lobo at hindi iligtas ang kawan. Darating ang panahon ng ilang mga lalaki mula sa inyong sariling grupo ay magsasabi ng mga kasinungalingan upang ilayo ang mga alagad na sumunod sa kanila. Sa makatuwid, isa sa mga kasinungalingan kung saan ang mga unang Kristiyano ay malin lang ng mga huwad na mga ngaral ay inihayag din ni Apostol Pablo na mababasa natin sa ika-2 Korinto 11:3 hanggang 4 ng New King James Version. Datapot ako'y natatakot na baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas ni Eva sa pamamagitan ng kanyang katusuhan ay masira ang inyong mga pag-iisip mula sa kasimplehan na kay Kristo. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Yesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o
o ibang ebanghelyo hindi nyo tinanggap ay mabuting pagtiisan ninyo. Ang mga apostol ay nagbabala sa unang mga Kristiyano na magkakaroon ng ilang mula sa kanilang sarili sa gitna ng pamayanang Kristiyano noon na mga ngaral tungkol sa ibang Jesus. Kung mapapansin natin, sa halip na tuwirang pigilin ang mga unang Kristiyano na maniwala sa Panginoong Jesucristo sa mga mag-aakay sa mga Kristiyano palayo sa tunay na pananampalataya, mas ninais pa nilang magpakilala o magturo ng ibang Jesus. Ibang Jesus dahil iba iyon sa Jesus na itinuro ng mga apostol sa mga unang Kristiyano na tao ang likas na kalagayan. Kung hangga sa ika-2 hanggang ika-3 siglo ay marami pa rin naniniwala na ang Panginoong Jesucristo na siya ay tao at hindi Diyos. Paano ang doktrinang si Kristo ay Diyos ay naging laganap at tinatanggap ng marami? Si Karen Armstrong, isang dating katolikong madre, ay nagpahayag ng isang bagay tungkol sa doktrina ng pagiging Diyos ni Kristo sa kanyang aklat na pinamagatang A History of God sa pahina 81. Ito ang sinasabi niya. Ang doktrina na si Jesus ay Diyos sa anyo ng tao ay hindi naging ganap hanggang sa ika-4 na siglo. Ang pagkabuo ng paniniwalang Kristiyano na pagkakatawang tao ay isang unti-unting komplikadong proseso. Si Jesus mismo ay tiyak na hindi kailanman nagangkin na siya ay Diyos. Ang doktrina tungkol sa di umunoy pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi binuo sa isang gabi, bagkus ito ay dumaan sa unti-unti at masalimuot na proseso hanggang ito ay mabuo noong ika-4 na siglo. Ang kasaysayan ay nagbigay sa atin na hindi matinag na mga katotohanan na sa simula pa lamang ng Kristyanismo, ang mga Kristiyano noong unang siglo ay hindi nila taglay ang paniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Ngunit ano ang naranasan ng mga sinaunang Kristiyano na nagkaroon ng malaking impluwensya sa pagkabuo ng doktrina na si Kristo ay Diyos? Pagkatapos ng panahon ng mga apostol, ang mga Kristiyano noon ay dumaan sa matinding pag-uusig na may malaking impluwensya sa pagkabuo ng doktrina na si Kristo ay Diyos. Ganito po ang sinasabi ng aklat na The Church in History by B.K. Kuiper sa pahina 15 hanggang 16 sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Nilusob at inusig ng mga pagano ang mga Kristiyano. Nagkwento sila ng maraming maling kwento ukol sa mga Kristiyano na inakusahan nila na maraming kakilakilabot na krimen at dinaya ang aral ng Kristyanismo. Tinukoy din ng kasaysayan ang ilan sa mga pagano o pagano na naglunsad ng matinding pag-atake laban sa mga paniniwalang Kristiyano. Ito ang sinasabi sa aklat ng The History of the Church Doctrine by Louis Berchov sa pahina 81. Ganito po ang nakasulat sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Kasabay nito, ang Kristyanismo ay kailangang magdusa ng gusto mula sa mga nakasulat na pag-atake ng ilan sa pinakamataas na pag-iisip sa kapanahunan, tulad nina Lucian, Porphyry at Celsus. Mga taong filosofiko na baluktot ng pag-iisip na gawin ang kanilang mga pang-aabuso laban sa reliyong Kristiyano. Ang mga paganong mangusik ay nagsulat ng mga aklat kung saan ipinapahayag nila ang kanilang mga pag-atake laban sa pananampalatayang Kristiyano. Dahil dito ay tinatawag na mga apologies para sa mga tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano ay bumangon sa iglesia. Mababasa po natin sa aklat pa rin ng The Church in History ni B.K. Kuiper sa pahina 16. Bilang tugon, sumulat ng mga aklat ang ilang Kristiyano. Dahil sa mga aklat na ito, ipinagtanggol ng mga manunulat na ito ang Kristyanismo. Tinawag silang mga apologists. Ang apologists ay isa na nagtatanggol sa pinaniniwalaan niyang katotohanan. Isa sa mga matalim na kritisismo na ibinato laban sa mga Kristiyano na nagkaroon ng malaking epekto sa pagkabuo ng doktrinang si Kristo ay Diyos.
ay binanggit ni Dr. John O'Brien, ang isang paring Katoliko, sa aklat na pinamagatang The Fate of Millions sa pahina 121. Kaya si Celsus, isang mapanuksong paganong pilosopo noong ikatlong siglo, nakipagtalo na ang mga Kristiyano ay walang karapatan na punahin ang polytheism ng paganong mundo dahil ang kanilang mga sariling pagsamba kay Kristo ay esensyal na polytheistic. Ang mga Kristiyano, sinabi niya, hindi sumasamba sa Diyos o kahit sa isang demonyo, kundi sa isang patay na tao lamang. Kung ayaw nilang sumamba sa mga paganong Diyos, sabi niya, bakit hindi nila piliin na ibigay ang kanilang mga devotion sa ilan sa kanilang sariling mga propeta kaysa sa isang taong ipinako sa krus ng mga Hudyo? Sino sa mga tinaguriang Christian apologists ang sumagot sa paglusob ni Celsus sa mga Kristiyanong walang Diyos na sinasamba, kundi isang patay na tao lamang na ipinako sa krus ng mga Hudyo? Basahin po natin ang aklat na The Church in History ni B.K. Kuiper sa pahina 17. Ganito po ang nakasulat. Pagkalipas lang ng 70 taon, sinagot si Celsus. Ang napakahusay na paghingi ng tawad ng Kristyanismo ay isinulat ni Origen sa kanyang aklat laban kay Celsus. Lumipas ang 70 taon ng si Origen na isang teologo na ipinanganak sa Alexandria, Egypt, ay naniniwala sa pagitan ng huling bahagi ng ikalawang siglo at unang kalahati ng ikatlong siglo. Noon lamang sinagot ni Origen ang mga Kristyanismo ng mga pagano laban sa Kristyanismo nang sumulat siya ng isang libro laban kay Celsus. Paano sinagot ni Origen si Celsus sa pag-atake laban sa mga Kristiyano? Ang mga pari na si John A. O'Brien ay muling natuklasan ang isang bagay. Basahin po natin sa aklat ng The Fate of Millions ni John O'Brien sa pahina 121. Si Origen, na pinakadakila sa mga sinaunang manunulat na Kristiyano, ay ipinagtanggol ang mga Kristiyano mula sa mga pag-atake ni Celsus. Ito ay ginawa niya hindi sa pamamagitan ng pagtanggi sa akusasyon na sila ay sumasamba kay Kristo, ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita na ang tagapagligtas ay karapat-dapat sa gayong pagsamba dahil siya ay Diyos. Nagbigay si Origen ng isang ganap na maling paliwanag, maling paghingi ng tawad kung bakit sinasamba ng mga Kristiyano ang Panginoong Jesucristo. Dahil salungat ito sa itinuturo ng Biblia tungkol sa pagsamba kay Kristo. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Philippians 2:9 hanggang 10. Dahil dito itinasya ng Diyos sa pinakamataas na lugar sa itaas at binigyan siya ng pangalan mas dakila kaysa sa alinmang pangalan. Kaya't bilang parangal sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at sa mundo sa ibaba ay luluhod at lahat ay hayagang ipahahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwahati ng Diyos Ama. Ang mga tunay na Kristiyano ay sumasamba sa Panginoong Jesucristo hindi dahil siya ay Diyos, kundi dahil ito ay isang utos mula sa Panginoong Diyos sa ikaluluwahati ng Ama. Kaya ang paliwanag ni Origen kung bakit sinasamba ng mga Kristiyano ang Panginoong Jesucristo, ito ay isang opinyon lamang na paghingi ng tawad. Ito ay batay lamang sa kanyang personal na pakikitungo at hindi sa katotohanan ng Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo. Higit pa rito, dahil lamang sa natagpuan ni Origen sa kanyang mga paniniwala ay hindi nangangahulugang laganap ang kanyang paniniwala tungkol sa Panginoong Hesus noong panahong iyon. Ito ay napatunayan sa isang aklat na Philosophy of the Church Fathers, Volume 1, 2nd edition, page 306 hanggang 307, sa pagkaliwat na po sa Tagalog. Ang mismong katotohanan na bilang talaan na ika-4 na siglo ay may mga kabilang sa loob ng Kristyanismo na kabila ng kanilang pagtanggap sa mga sulat ni Pablo at sa Ebanghelyo ni Juan ay nakipagtalo pa rin laban sa pagka-Diyos na nauna ng umiiral na Kristo ay nagpapakita na walang anuman sa kanyang mga sinulat
na maaring kulin bilang tiyak na katibayan ng isang paniniwala sa bahagi ni Pablo at Juan na ang pre-existent ni Kristo ay Diyos sa literal na termino na kahulugan. Ang mga pahina ng kasaysayan ay napatunayan sa atin na ang di umano ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo ay hindi pa ito tinatanggap ng malawakan kahit hanggang sa ika-4 na siglo. Sa katunayan, kahit noong huling bahagi ng ika-4 na siglo ay may mga nasa loob ng tinatawag na pamayanang Kristiyano noon hindi tanggap ang aral na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Bakit po? Tiyak na dahil hindi ito ang orihinal na paniniwala ng mga unang Kristiyano at ito ay gawa-gawa lamang. May mga paunang babala na ang mga apostol ukol sa mga ngaral na isa pang Jesus. Ang Jesus na itinuro ng mga apostol ay likas na tao ang kanyang kalagayan. Samantalang Jesus na itinuro ng mga huwad na mga ngaral sa mga unang Kristiyano upang sirain ang kanilang pananampalataya ay magiging Diyos si Kristo sa kanyang kalikasan. O ito ay magiging isang uring doktrina na hindi lamang labag sa kasulatan, kundi higit na lubos na laban sa aral ng Diyos. Ano po, lubos niyong naunawaan kung paano nagsimula ang doktrinang pagiging Diyos ni Kristo. Ang ganitong paniniwala ay hindi taglay ng mga unang Kristiyano o wala sa paniniwala nila na si Kristo ay Diyos. Nagsimula lamang ang paniniwalang Diyos si Kristo ay noon lamang ika-4 na siglo na patay na lahat ang mga apostol. Kaya maliwanag na ito ang ibinabala ng mga apostol na may mga ngaral ng ibang Yesus. Kung ang mga apostol o unang Kristiyano ay taglay ang aral na tao si Kristo sa likas na kalagayan, ang mga nadaya naman ay taglay nila ang paniniwala na Diyos si Kristo na iba ang Yesus na kanilang tinanggap. Hanggang dito na lang po tayo. Kung may mga katanungan o comment po kayo, pag-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po muli. Please subscribe.